Tapat na Pag-ibig ni Irene M. Ordonez. Mga tauhan, Mutyang Pedrin, isang dalagang nagmamahal. Jose, isang binatang masipag subalit kapos sa salapi. Inang Bebang, ina ni Pedrin na mapangmata sa kapwa. Amang Pedro, mabait na ama ni Pedrin. Pinuno, iginagalang na kaniyang mga nasasakupan. Ako'y sadyang nananalig sa matapat na pag-ibig. Kapag ito ay nasambit, ligaya ko'y hanggang langit. Sa umagang ito, inihahandog ng Love Heart ang isang kwento ng pag-ibig mula sa lungsod ng Gapan. Ito ay pinamagatang Pag-ibig na Tapat, isang kwento tungkol sa pagmamahalan ng dalawang tao na langit lupa ang pagitan. Sila ay sina Mutyang Pedrin at Jose. Magsisimula ang ating kwento sa pagpunta ni Jose sa bahay ni Mutyang Pedrin at ang kaniyang unang nabungaran ay ang ina nito. Magandang gabi, Inang Bebang. Ano ang ikinaganda ng gabi kung ikaw mabubungaran ko sa aming pintuan? Pasensya na po, Inang Bebang. Nandyan po ba si Mutyang Pedrin? Nandito bakit? Ano sadya mo sa kanya? Kakausapin ko lamang po sana. Pag-ibig ko'y isa lamang, habang ako'y nabubuhay. Ang nais ko sa sumpaan ay madala hanggang buhay. Ikaw pala, Jose. Pasok ka. Inang Bebang, ang iyong niluluto ay masusunog na. Pumasok na naman ang kakampi. Magandang gabi po, Amang Pedro. Huwag mo na lamang pansinin ang aking asawa. Jose, tuloy ka at tatawagin ko si Mutyang Pedrin. Mutyang Pedrin! Mutyang Pedrin! Nandito si Jose at gusto ko niyang kausapin. Jose! Magandang gabi, Ma. Ay, Mutyang Pedrin. Masaya ako nakita ka, Jose. Upo ka. Salamat, Pedrin. Gusto ko sanang ikay makausap. At ano ang gusto mong sabihin sa aking anak? Ina, Tumahimik ka riyan, Pedrin. Nais ko malaman ang sasabihin ni Jose sa iyo. Sige, Jose, sabihin mo. Ina, hindi po ba pwede sa akin muna sabihin ni Jose ang kanyang sadya sa akin? Aba, Pedrin, sumasagot ka na yata sa akin. Pedro, tumarinig ka nga at ang inyong magaling na anak ay sumasagot na sa akin. Ano ba iyon, Inang Bebang, at kumakahiyok kay parang may sunog? Ang anak mo, Amang Pedro, sinasagot na ako. Tinatanong ko lang kung ano naisabihin ni Jose sa kanya. Ikaw talaga, Bebang. Jose, ano bang nais mo sabihin kay Pedrin? Baka pwede mo na rin sabihin sa amin ng kanyang ina. Nais ko po sanang sabihin na pakakasalan ko po si Mutyang Ped. Ako'y sadyang nananalig sa matapat na pag-ibig. Kapag ito ay nasambit, ligaya ko'y hanggang langit. Hindi pumayag si Inang Bebang sa pagpapakasal ni Mutyang Pedrin at Jose. Halos hindi kumakain si Mutyang Pedrin dahil sa sobrang kalungkutan. Isang gabi, patago nakita sina Jose at Mutyang Pedrin sa may kakahuyan. Mutyang Pedrin, dito. Jose! Huwag ka nang umiyak, mahal ko. Sandaling na lamang ang ating paghihirap.
Lumapit na ako sa isang taong mas makapangyarihan kaysa sa iyong ina. Ha? Sino? Malalaman mo rin pagdating ng tamang panahon. Pero Jose, hindi na ako makapaghintay. Nais kitang makasama habang buhay. Magtanan na tayo. Mutyang Pedrin, lalong magagalit ang iyong ina sa akin kapag ginawa natin iyon. Baka itakwil ka niya bilang isang anak. Ano ang dapat nating gawin, Jose? Mahal kita, mahal mo ko, pero ang aking ina ay umaayaw. Ako'y sadyang nananalig sa matapat na pag-ibig. Kapag ito ay nasambit, ligaya ko'y hanggang langit. Halika Mutyang Pedrin, ihahatid na kita sa inyong tahanan. Bumalik sa tahanan ni Mutyang Pedrin si Jose. Umiiyak pa rin si Mutyang Pedrin dahil nangangamba siya na baka iyon na ang huling nila pagkikita ni Jose. Subalit pagdating nila sa kanilang tahanan, nakita ni Mutyang Pedrin na maliwanag ang kanilang tahanan at parang may mga tao sa loob at labas na kanilang tahanan. Jose, bakit maraming tao sa aming bahay? Natatakot ako. Jose, na baka ikaw ay kanilang kunin. Matakot mahal ko, walang mangyayari sa akin o kahit na sa iyo. Napag-alaman ni Mutyang Pedrin na ang mga tao sa kanilang tahanan ay mga alipin ng namumuno sa kanilang pangkat at ang kanilang mismong pinuno ay nasa loob ng kanilang tahanan at kausap ang kaniyang ama at ina. Jose, anong ibig mong sabihin? Siya ang aking kinausap mahal ko, para ako'y tulungan para sa ating pag-iisang dibdib. Nakita niya ang aking karapatan, kaya pumayag siyang kausapin ang iyong mga magulang. Oh, Jose, napagkasaya ko ngayon. Sana ay mapasunod niya ang aking ina. Gandang gabi po sa inyong lahat. Narito na para si Jose. Huwag ka na mag-alala at pumayag na ang mga magulang ni Mutyang Pedrin na kayo ay makasal. Salamat po Amang Pedro at Inang Bebang at sa iyo rin Pinuno. Masaya ako, Jose, at kahit ano pala ang mangyari ay hindi mo iiwan ang aming anak. Hindi ka magsasawang ipaglaban siya. Ngayon alam kong nasa mabuting kamay si Mutyang Pedrin. Tama ka, Inang Bebang. Nasa mabuting kamay ang ating Mutyang Pedrin. Salamat, ama at ina. Salamat po Amang Pedro at Inang Bebang at sa iyo rin Pinuno. Walang anuman, Jose. Ihanda ang kasalan ni Jose at Mutyang Pedrin ngayon. Sa kabilugan ng buwan, magaganap ang kanilang kasalan. Masaya ang lahat habang naghahanda para sa kasal ni Jose at Mutyang Pedrin. Tinulungan ng pinuno na magkaroon ng lupang sakahan si Jose at dahil sa sipag nito, napaunlad niya ang kanilang pamumuhay ni Pedrin. Biniyayaan sila ng 3 malulusog na anak. Ako'y sadyang nananalig sa matapat na pag-ibig. Kapag ito ay nasambit, ligaya ko'y